May silbi pa ba kung pag-pray natin ang country natin? Siyempre naman, pag-usapan po natin yan. Ayan. So, alam naman natin yung mga nagaganap sa country natin ngayon, yung mga issues sa corruption, di ba mga nag-hearing, kung napanood nyo yung mga hearing sa Senate about flood control anomalies. And honestly, kami ng pamilya, kami mga anak ko, I have a son and a daughter, na noon pa lang tinuruan namin magdasal for our country. So, ayun, natutuwa kami na mayroong katulad ni Mayor Vico, baby ko, katulad ni Mayor Vico Soto na sobrang exemplary example para sa lahat ng mga politicians. Parang siya yung, for us, our standard. And considering na yung mga ginagawa ni Mayor Vico, yun naman talagang dapat normal diba? Christian nation ang Pilipinas, and yet, bakit ganon? Only Christian nation in Asia, pero grabe talamak talaga yung corruption, di ba? So, will it pay off if we will pray for our country kahit na sobrang tagal na ganito pa rin tayo? Siyempre naman. Kasi gaano man yan katagal yung time frame niyan, hindi bingi ang ating Panginoon kapag pinag-pray natin. Tuloy lang po tayo sa prayer para sa ating pong country. Pag-usapan natin yung 3 ways on how to pray for our country. Kasi in-urge din talaga sa Bible na ipag-pray natin ang ating bansa. Number 1 dito is to pray for our authorities, leaders of our country, our authorities, to pray for wisdom and righteousness. So, in-instruct sa atin sa book ni Timothy, sa 1 Timothy 2 verses 1 to 2, this is in NIV, let me just read it. Si Apostle Paul ang nagsabi nito. I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings, and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. So yan, so ibig sabihin nito, regardless kung sino yung nakaupo, binoto mo man o hindi, we were or we are still instructed to pray for all of them. Let's pray for them na magkaroon sila ng discernment sa lahat ng mga decisions na gagawin nila. Yun, number 1. Number 2, magkaroon sila ng compassion. So, yung mga batas na gagawin nila, siya nawa, compassionate to, makakatulong talaga sa mga tao. To be honest with you, may mga batas na medyo, ako, pinagpipray ko na, kumbaga, siya nawa, mabago pa. For example, yung sa mga farmers, yung rice tariffication law, medyo marami akong issue dyan. And I'm still praying na magawa ng paraan kasi kalaban natin yung importation. So, kahit na may mga issue ako with regards to some of the laws made by our authorities, I am still tasked to pray for them so that moving forward, they will continue to make mga laws na mag-benefit talaga. Kumbaga mararamdaman ng tao na compassionate itong mga ginawang batas kasi para sa ikabubuti ng lahat. So ayan, let's pray for discernment sa kanila, and then compassion in their service, and also wisdom. So, ayan, fear of the Lord, number 3 na ipag-pray natin sa ating mga authorities. Fear of the Lord kasi nga as instructed here, or as is said in Proverbs 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Let's also pray na magkaroon sila ng mga advisors, mga nakapaligid sa kanila na talaga namang magagaling, mapang-unawa, talagang yung mga gagawin nila para talaga sa ipagpuputi ng ating bansa. Kasi we are the only Christian nation in Asia. Siya nawa, may pakita natin. Nangangarap pa rin ako na maging third world country ang ating bansa. Paglaki ng mga anak ko at maabutan to ng mga apo ko at in my lifetime maranasan ko. So, ayun, number 1 yan. So, gusto ko yung sinabi sa Proverbs 29 verse 2 na when the righteous lead, the nation rejoices.
Kaya ipag-pray din natin na sa mga susunod na panahon, yung mga magiging leaders natin maging katulad ni Mayor Vico. So, siya nawa, dumami pa siya. Alam ko, may mga katulad naman talaga niya. At dadami yan in Jesus' name. Makikita natin yung pagbabago hanggang sa talagang unti-unti, maging first world country tayo. When the righteous reign, anong sabi? The nation rejoices. We will rejoice. Okay, so let's move on to number 2. We can pray for repentance and spiritual awakening. Let me just read this verse, yung isa sa mga well-known verses about national restoration. It's in 2 Chronicles 7 verse 14. Sabi dito, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land." May kanta pa niyan, di ba? Kung naaalala niyo, si Jamie ba yun? Pero this verse not only reminds us of national healing as a whole, pero it also starts within ourselves. So, kailangan din tanong natin sarili natin, how are we able to contribute, di ba? Ang tawag dito, yes, we can pray for our country, pero hindi lang naman call for change ay mga leaders. Although, kasi sila, di ba, yung parang pinaka-perfect example, sila yung nakaupo eh. So, dapat tinitingnan din natin sila kung sumusunod ba sila sa batas. If not, nabibigyan ba ng hustisya yung paglabag sa batas? Pero at the same time, tayo rin mismo, ano yung mga nakakontribute natin? Baka naman pala saway tayo sa mga batas ng bansa natin. Ganyan. So, yun. Yung national healing, magsisimula din yan sa personal repentance. So, kanya-kanya yan. Personal. Per head. So, this is for each one of us. Sa lahat ng, kumbaga, citizen ng country natin. Let's do our part. So, napaka-importante maintindihan natin na yung nagsisimula sa repentant heart, sa pag-surrender kay God, pagbabago. Kasi when God's people repent, then it's possible for the nation's transformation. So, siya nawa, lahat tayo. Let's do our part. So, yan, number 2 po yan. Again, number 1, let's pray for our authorities for righteousness and wisdom. And number 2, let's pray for repentance and spiritual revival. Let's go naman to our point number 3 or number 3 way or third way on how to pray for our country. Let's pray for peace, justice, and unity in the land. So, ayan, let me read yung verse natin. For this one is Jeremiah 29 verse 7. This is NIV. It says here, "Also seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper." So, ayan. Okay. Sabi dito, peace, di ba? Sa Pilipinas, syempre, hindi lang naman lahat ay Christians or Catholic, di ba? May mga ibang religions din tayo. In the South, we have our Muslim brothers. Pero, sinasabi pa rin dito sa verse na to, seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Ang context nito, yung na-exile yung mga Jews, di ba? Tapos, ang sinasabi ni God sa kanila, seek peace and prosperity kung saan kayo nandoon ngayon. So, we're here at prayer natin is no matter what, regardless of differences in religion, we can still agree to disagree, pero ano naman yun eh, the same lang yung, regardless kung ano yung religion at differences sa religion natin, the same lang naman yung pagnanasa natin at pagnanais natin ng kapayapaan para sa ating bansa. Pareho lang yun. Tapos, isa pa, iba-iba rin tayo ng mga binoto. So, sa Pilipinas kasi parang ang hirap eh, kasi kapag nakikita natin yung mga tawag dito, yung mga comments
sa mga comment section sa social media. Grabe talaga yung bangayan. Sa totoo lang. Pero we are still tasked to pray for peace, pray for unity regardless kung sino mga pinapa natin. Pero ang one thing, isa sa mga one thing din na gusto kong mangyari or ipag-pray is yung loyalty ng bawat isa sa Pilipinas muna, sa ating bansa. Kumbaga, pag-pray natin yung Pilipinas, kung nakikita natin yung mga binoto natin ay may mga ginagawang anomalya, kasi sabi dito sa number 3, diba, let's pray for peace, justice, and unity. So, kahit pag binoto natin sila, kung talagang mapatunayan na meron silang ginawang hindi maganda, corruption or whatnot, then justice kasama sa ipag-pray natin, kailangan magkaroon naman tayo ng justice. So, kailangan maparusahan yung mga dapat parusahan kasi in terms of, for example, corruption, yung mga flood control na issue na yan, pera yan ng taong bayan, pera yan ng taxpayers. Actually, halos lahat tayo, meron tayong ambag dyan. So, kasi ultimo, bumili ka lang, for example, ng suka sa grocery store, may tax yun. Yung bumili ang nagbabayad na bigay ng tax nun. So, lahat tayo walang kawalan dyan. So, lahat tayo may ambag dyan. So, kaya ang loyalty dapat natin nasa bansa natin, hindi sa politicians. Kasi kailangan natin ipag-pray, although nagkakaiba tayo ng mga beliefs, religion, and etc. Pero let's pray for unity, let's pray for peace, kasi yung unity at yung peace para yan sa bansa natin, mag-benefit yung future generation natin dyan kung matatransform yung bansa natin. So, regardless kung ano man ang religion natin, basta mag-transform, maging maganda yung gobyerno natin, lahat tayo mag-benefit. So, yan yung mga tatlong bagay na dapat natin ipag-pray sa ating bansa. Again, number 1, let's pray for our authorities for wisdom and righteousness. Number 2, let's pray for spiritual repentance and spiritual awakening. And number 3, let's pray for peace, justice, and unity in our land. Tapos, final encouragement, huwag tayong sumuko sa pag-pray sa ating bansa. Tuloy-tuloy lang. Hindi siya one-time thing na gagawin natin na tonight, pray natin and that's it. Let's just continue. Hindi yun dahil gusto nating marindi si God. Kundi, alam natin na may power si God to do it, pero it's also an exercise of our faith. As we continue to pray, He will hear us. At yun, sobrang saya kapag maranasan natin maging first world country ang ating bansa. Kaya wag po tayong titigil. So yan po, yung tungkol sa gusto mong i-share for today at sa mga future generation ko, sa mga magiging apo ko balang araw na maaring hindi ako makita, sa mga magiging apo ko sa tuhod, apo sa talampakan na hindi niya na ako makikita. And if in case nararanasan yung first world country, ang Pilipinas, so, ayun, gusto ko lang ipaalam sa inyo na sobrang dami namin nag-pray para sa Pilipinas para maranasan nyo yung situation na nararanasan nyo na kung nararanasan yung sobrang ganda first world ng bansa natin. At siya naman sa lifetime ko, maranasan ko din. So, ayan po, maraming salamat sa inyong pakikinig. Siya naman may mga napulot din tayo. And if may mga iba pa kayong tawag dito, tips or points on how to pray for our country, feel free to comment in our comment section. Babasahin ko po yan. And don't forget to subscribe and click the notification bell so you won't miss a video from our channel, Quick Believer. Thank you